Ano ba yan? Langit at lupa ang pagkakaiba. Ang Pilipinas, isa na lang bansang laos. Kung ikaw ay nasa ibang bansa at marinig mo ang ganitong salita, ano kaya ang iyong mararamdaman? Bumaksa na ang ekonomiya, naungusan na ang sina, walang sigla ang nga kabataan, at nabura na sa mapangang mundo. Ang masalitang ito ay sineseryoso na ngayon sa ilang bahagi ng mundo. Sa katunayan, may isang exchange student mula sa Sina na ganito ang itinuro sa kanya at mababa ang tingin sa Pilipinas. May maasawang taga-Sina rin na pinatawanan ang agrikultura ng Pilipinas dahil sa tingin nila ay napaiwanan na ito. Mayroon ding isang taga-Europa na matapos makita ang malalaking siyudad ng Sina, ay nagpasya na boring lang ang Pilipinas. Ngunit, pagdating nila sa Pilipinas, sa loob lamang ng ilang oras, sila ay natahimik. Natigilan sila sa airport, na manghasam nga istasyon, at ang kanilang nga paniniwala ay gumuhosam nga probinsya. Sa isang bukit na tila puno lang ng damo, doon nila nalaman ang kanilang kamangmangan. At sa huli, ito ang kanilang nasabi, wala pala tayong alam tungkol sa Pilipinas, bakit kaya ganito kabilis na bago ang isik ng madayuhang mababa ang tingin sa Pilipinas? Bakit nang hindi na mamayabang at nananatiling tahimik, nagagawa ng Pilipinas na mapahanga ng lubos ang nga tao sa mundo? At ano nga ba ang tunay na lakas na ating bansa na kahit tayong nga Pilipino ay hindi napapansin? Ang katotohanan ng malalaman mo ay tiyak na magbibigay sa iyo ng pakiramdam ng pagmamalaki. Ang Pilipinas ba ay isang bansang tapos na? O sadyang hindi pa lang ito natutuklasan ng mundo? Bago magsimula ang kwento, mangyaring mag-subscribe sa channel at i-click ang like button. Sa ganitong paraan, automatikong lalabas ang mga video na angkop para sa iyo. Kapag pinindot mo ang like button, may lalabas na hype button sa ilalim nito. Paki-click din ang hype para suportahan kami. Minsan, may narinig akong isang salita na labis kong ikinagulat. Ang Pilipinas ay isang bansang tapos na. Ang nagsabi nito ay isang exchange student mula sa Sina na doon nag-aral. Seryoso ang kanyang mukha, hindi ito biro o pang-uyam. Totoo siyang naniniwala rito. Nang tanungin ko ang dahilan, ito ang kanyang sinabi, bumagsak na ang ekonomiya, hindi tumataas ang sahod. Maraming tawang hindi makabili ng kotse, kaya naman ang mga Pilipino ay laging sumasakay ng jeep at bus, diba? Ang ilang dayuhan na naroon ay tumango rin. May ilan pa ngang mas matitindi ang sinabi. Magaling daw sila dati, pero ngayon, mas angat na ang Sina. Tapos na ang panahon para matuto sa Pilipinas, okay lang para sa turismo, pero ayokong tumira doon. Tahimik lang akong nakinig. Alam kong walang saysay na makipagtalo ng emosyonal. May isang pagkakatulad sa kanilang mga sinabi. Wala ni isa sa kanila ang nakaranas manirahan sa Pilipinas. Pinausapan nila ang isang bansang hindi pa nila nakikita, base lamang sa mga numero at sismes. Isa sa kanila ay isang 19 taong gulang na babaeng exchange student mula sa Sina. Ayon sa kanya, itinuro sa kanilang bansa na ang Pilipinas ay isang mahirap at hindi umunlad na bansa, pero gusto kong makita sa sarili kong nga mata, sabi niya, at napasya siyang maaral sa Pilipinas. Sinubukan daw siyang pigilan ng mataw sa paligid niya. Bakit ka pa pupunta sa isang bansang palubo na? Mas may kinabukasan ka dito sa Sina? Ayaw nga Pilipino sa maksino. Ngunit tumuloy pa rin siya. At sa mismong araw ng kanyang pagdating, nagsimulang gumuho ang marami sa mga kwentong kanyang pinaniwalaan. Sa ibang lugar, isang lalaking taga-Espanya ang may katulad na kwento. Plano raw niyang dumaan sa Pilipinas habang naglalakbay sa Asya. Ngunit, bago siya dumating, wala raw siyang anumang inaasahan. Pagkatapos makita ang pag-unlad ng Sina, siguradong mamumukhang simple lang ang Pilipinas, inisip niya. Sa usapin ng kaginhawahan at sigla, talo na sila, ngunit ilang oras lamang matapos dumating ang lalaking iyon sa Pilipinas, nagbago ang kanyang isip. At ayon sa kanya, ang pagkabigla ay sapat na para ikahiya niya ang kanyang nga maling akala. Mayroon ding isang makasabang sino. Habang nasa eroplano para sa isang mahabang business trip sa Pilipinas, ganito raw ang kanilang pinag-usapan. Ang nga gulay sa Pilipinas, wala namang espesyal. Sa teknolohiya at kultura, mas angat na ang Sina ngayon. Mula pagkabata, nakatanggap ang maasawa nga edukasyong may negatibong pananaw sa Pilipinas at wala silang magandang impresyon dito. Kahit na naririnig nilang magalang ang mga Pilipino, iniisip nilang pakitang tao lamang iyon. Ngunit, ang maasawang iyon ay umuwi pagkatapos ng 6 na buwan na may ibang-iba ng ekspresyon sa kanilang mga mukha. Naramdaman ko ang isang pagkakatulad sa mga kwentong ito.
Kung gaano kababa ang tingin ng isang tao sa Pilipinas, ganon kalaki ang kanilang pagkamangha kapag nalaman nila ang katotohanan. At hindi ito dahil sa magarbong anunsyo o pansamantalang palabas, sa paliparan, sa mga tanawin ng lungsod, sa transportasyon, sa mga probinsya, sa agrikultura, sa kultura sa mga simpleng pang-araw-araw na bagay na katago ang tunay na lakas ng Pilipinas. Hindi pa alam nga tao mababa ang tingin dito. Darating ang araw na tahimik silang sasaludo sa bansang kanilang pinatawanan. Ang pinakatumata sa aking isipan ay kung paano nagbago ang ekspresyon ng mataong mababa ang tingin sa Pilipinas ilang sandali lamang matapos silang dumating. Hindi sa loob ng isang araw o isang linggo. Sa loob lamang nga halos 30 minuto na simulang gumuho ang kanilang nga nakasanayang paniniwala. Ang unang natulala ay ang babaeng exchange student mula sa Sina. Nang lumapak ang eroplano at pumasok siya sa loob ng paliparan, bigla raw siyang napatigil. Teka, ito ba talaga ang Pilipinas? Hindi niya raw napigilang masabi iyon. Sa malawak na pasilyo, wala ni isang piraso ng basura. Ang sahi ay makintab na animoy salamin. Ang nga karatula ay hindi lamang sa Filipino, kundi maayos na nakahanay sa Ingles, Sino, at Koreano. Higit pa rito, may mga tourism staff na may ngiti sa labi. Handang tulungan ang manaliligaw na turista. Nasabihan siya na ang Pilipinas ay isang lumang at napaiwanang bansa. Ngunit, ang nasa harap niya ay isang malinis, episyente, at punong ang paalaga para sa mga dayuhang espasyo. Baka sa airport lang nila pinaganda, sinabi niya sa sarili, marahil ayaw pa niyang aminin. Ngunit, agad na nawala ang dahilan na iyon. Paglabas niya, ang nga kalsada ay maayos na sementado, hindi baku-bako, at kahit ang nga bangketa ay walang kapansin-pansing bitak, makingang palihait na makaposta ay malinis, walang makulong impresyon. At higit sa lahat, saan man siya tumingin, walang basura. Hindi ito isang tourist spot o isang espesyal na distrito, isa lamang itong ordinaryong kanto. Ngunit, walang nga lata, upos ngang sigarilyo, o nga kalat ng pagkain na makikita. Nalito siya. Narinig niyang mahirap ang Pilipinas, pero kaya bang magpanatili ng ganitong kalinisan ng isang mahirap na bansa? Doon unang nagsimula ang pagtatalo sa kanyang isipan. Kasabay nito, ang lalaking taga-Espanya ay nakaranas ng ibang uri ng pagkabigla. Bago nito, siya ay nasa isang malaking lungsod sa Tisina at pagod na raw siya sa bigat ng hangin. Nang lumapak siya sa paliparan ng Pilipinas, nagulat siya sa tindi ng sikat ng araw na tumatagos sa bintana. Ganito pala ka-asul ang langit dito? Iyon ang kanyang unang nasabi. Nang lumabas siya at huminga ng malalim, hindi sumakit ang kanyang lalamunan, hindi humapdi ang kanyang nga mata, hindi siya umubo. Sa simpleng bagay na iyon, siya ay namangha. Kinuha niya ang kanyang kamera at nasimulang kunan ng paulit-ulit ang tanawin sa labas ng airport. Sa Tsina, wala akong nakuhang kahit isang larawan. Pero dito sa Pilipinas, sa labas pa lang ng airport, ang dami ko nang nakunan, natatawan niyang sabi. Nakaroon din ng pagbabago sa maasawang Sino. Ang lalaki, habang nasa sasakyan papunta sa business district ng Makati, ay natahimik habang nakatingin sa labas. Ang makanaktatasang kusali, ang mayos na kalsada, ang maliban na katlaktas na kabi sa lungsod. At higit sa lahat, ang tanawin ay may kapayapaan sa halip na ingay. Mahina namang sinabi ng asawa, ibang-iba sa Pilipinas na iniisip natin, no? Ayaw aminin ng lalaki kaya sumagot siya. Sa sentro lang yan siguro. Ngunit, hindi nagtagal ang kanyang pagmamatigas. Pumasok sila sa isang convenience store. At magalang na yumuko ang tindero. Mayos ang manay-stunt, malinis ang saig. Kahit hating gabi, may mga babaeng litas na naglalakad. Nasimula silang makaramdam na may mali sa kanilang akala. Dito nakakamali ang maraming dayuhan. Iniisip nilang ang galing ng Pilipinas ay nasa mga magagarbong gusali o dambuhalang pasilidad. Mali. Ang tunay na lakas ay lumalabas sa mga lugar na hindi pinapansin. Ang kalinisan negabanyo sa airport. Ang sahi sa istasyon na hindi marumi. Ang pagiging magalang ng tindero sa hating gabi. Ang nga kalsadang hindi sira-sira. Ang nga taong tahimik na sumusunod sa pila. Ang maliliit na bagay na ito ang sumasalamin sa kapanahunan ng isang lipunan. Hindi pa nila naintindihan ang kahulugan nito. Ngunit sa kaibuturan ng kanilang nga puso, nasisimula na silang mamulat. Ang Pilipinas ay hindi ang bansang ikinuwento sa kanila. Sa halip, ito ang bansang hindi ipinaalam sa kanila. May isang lugar kung saan tunay na natulala ang madayuhang mababa ang tingin sa Pilipinas. Ito ay ang sistema ng transportasyon. Narinig ko mula sa maraming dayuhan ang parehong kwento. Bago ako pumunta sa Pilipinas, akala ko ang pampublikong sasakyan ay paraan lang para makarating sa isang lugar.
Pero nang sumakay ako, tuluyan nang nabago ang pananaw ko. Ang unang nabigla ay ang babaeng exchange student mula sa Sina. Nang isama siya ng kaibigan sa isang terminal, nang alinlangan pa rin siya. Itinuro sa kanya na sumasakay ang mga Pilipino sa pampublikong sasakyan dahil hindi sila makabili ng kotse. Ngunit, pagdating niya sa entrance ng terminal, nagsimulang magbago ang kanyang paniniwala. Isang malaking terminal, mga pasilyong parang maze, malinaw at mayos ang nakaratula. Daan-daang tao ang pumapasok, ngunit kahit siksikan, walang natutulakan o nag-away. Hindi niya napigilang matanong, bakit ang tahimik ng lahat? Ngumiti ang kanyang kaibigang Pilipino at sumagot, kasi iyan ang normal dito. Para sa kanya, ang normal na iyon ay hindi kapanipaniwala, lalo siyang namangha sa platform. Ang matao ay kusang pumipila ng maayos sa itinakdang lugar. Walang sumisingit, walang natutulakan. Ang nasa unahan ay hindi na unahang pumasok. Pagdating ng sasakyan, unahin muna ang bababa, pagkatapos ay tahimik na sasakay ang nakapila ayon sa kanilang pagkakasunod-sunod. Natulala siya. Hindi ba't mas matagal ang ganitong paraan? Iyon ang nasa isip niya. Ngunit, kabaliktaran ang nangyari. Napakabilis ang daloy at walang kaguluhan sa loop. Ang nga pasahero, parehong sumasakay at bumababa, ay kumikilos ng walang nasasayang na oras. Noon niya unang naunawaan, ang kayusan ay hindi paghihigpit, kundi isang karunungan na napapadali sa buhay ng lahat. Ang sumunod na ikinagulat niya ay ang schedule. Dumating ang sasakyan sa eksaktong oras na nakasaad. Hindi isang minutong huli, hindi 3 minutong maaga. Tila isang orasan sa pagiging eksakto. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sa Sina, karaniwan na ang 10 minutong pagkaantala, at kahit ang mga high-speed train ay minsan ay may malaking delay. Ngunit sa Pilipinas, kahit ilang segundong pagkaantala ay may anunsyo o paumanhin pa. Ayon sa mga taga-transport sektor, sa likod nito ay ang masusing pagpaplano, pagsasanay sa mga empleyado, regular na maintenance, at kooperasyon, mga pasahero. Hindi lang ito teknolohiya, buong lipunan ang napapahalaga sa oras. Ang lalaking taga-Espanya ay nagsabi rin na nagbago ang kanyang pananaw sa buhay nang sumakay siya sa isang modernong bus, P2P. Bago sumakay, akala niya ay mabilis lang itong bus, ngunit pagpasok niya sa loop, nagbago ang lahat, tahimik at malinis. Mayos ang nga upuan, walang ni isang basura sa sahig. Ang nga pasahero ay hindi maingay, bawat isa ay nagbabasa, nagtatrabaho, natutulo, o tahimik na naglalakbay. Napatingin daw siya sa paligid. Pampublikong sasakyan ba talaga ito? At nang umandar na, kahit mabilis ang takbo, halos hindi mo maramdaman ang pag-uga. Hindi natatapon ang inumin, normal kang makakapausap. Tanging ang tanawin sa labas ang mabilis na dumadaan. Mahina niyang nasabi, hindi ito bus. Ito ay isang gumagalaw na luxury lounge. Ang maasawang Sino ay nakbago rin ng isip ng bumiyahe sila papuntang probinsya sakay ng bus. Akala nila, ang syudad lang sa Pilipinas ang maayos, ngunit nang makita nila ang damingang biyahe papuntang probinsya, ang kayusan ng terminal, at ang pagiging eksakto sa oras, gumuho ang kanilang maling akala. Akala ko mas magiging mahirap kapag lumayo sa syudad. Pero ganito pala sila konektado? Sabi raw ng lalaki, ang tunay na galing naga-transportasyon Pilipinas ay hindi lang sa bilis. Ito ay sa kung paano nito pinaugnay ang syudad at probinsya, pinalalawa ang oportunidad ng tao, at sinusuportahan ang kanilang pamumuhay. Ang mga estudyante ay nakakapasok, ang mga empleyado ay nakakapagtrabaho, ang mga turista ay ligtas na nakakabiyahe, at kahit ang mga matatanda ay nabubuhay ng walang sasakyan. At ginagawa nila ito araw-araw ng may kahusayan, katahimikan, at kalinisan. Hindi ito ipinagyayabang. Ngunit ang ganito kataas na antas ng social infrastructure ay hindi madaling gayahin sa mundo. Ang babaeng tumatawo sa Pilipinas bilang isang mahirap na bansa, pagbaba niyang sasakyan, ay tahimik na nagsabi, hindi pala sila sumasakay dahil hindi makabili ng kotse. Sumasakay sila dahil kahit walang kotse, ganito kasagana ang buhay dito. Sa isang salitang iyon, naramdaman ko ang tunay na halaga ng sistema ng transportasyon ng Pilipinas. Ang patahimikin ang isang tao mababa ang tingin sa iyo hindi sa salita, kundi sa gawawala ng masasakit pa sa ganitong uri ng pagbaliktad. Ang nga taong hindi pamilyar sa Pilipinas ay madalas mag-isip, ang nga syudad lang ang maayos, at napag-iwanan na ang nga probinsya. Pag alis mo ang Maynila, magiging mahirap na ang lahat. Ngunit ang madayuhang mababa ang tingin sa Pilipinas ay nawalan ng ganitong pag-isip sa sandaling tumungo sila sa probinsya. Ang babaeng exchange student mula sa Sina ay isa sa kanila.
Habang paalis ng Maynila sa Kengus nakatingin sa tanawin sa labas, ito ang una niyang naisip. Papunta na kami sa probinsya, kaya siguradong lumana ang lugar doon. Ngunit pagdating niya, natulala siya. Mayos ang terminal, makinis ang kalsada, at malawa ang nga bangketa. Malinaw ang sakayan ng bus, at tahimik na nakapila ang nga taxi. May mga convenience store, ospital, eskwelahan, at supermarket walang bakas ng kahirapan sa pamumuhay. Ang higit na ikinagulat niya ay ang ekspresyon ng mga tao. Hindi tulad sa syudad na laging nagmamadali, sila ay kalmado at may kapanatagan, ngunit hindi nawawala ang kanilang sigla. Hindi niya napigilang masabi, probinsya ba talaga ito? Sa Sina malaki ang agwat sa pamumuhay sa pagitan ng malalaking syudad at probinsya sa ilang lugar. Sa transportasyon, kalusugan, edukasyon at infrastruktura, malinaw ang pagkakaiba. Ngunit sa Pilipinas, kahit sa probinsya, napapanatili ang isang mataas na antas ng pamumuhay. Ang katotohanan ito ay isang malaking sorpresa para sa kanya. Ang lalaking taga-Espanya ay masayang ikinuwento ang kanyang karanasan nang pumunta siya sa Tagaytay. Paglabas niya ng terminal, bumungat sa kanya ang bulkang Taal. Sariwa ang hangin, mataas ang langit, at tahimik at maayos ang bayan. At sabi niya, hindi niya malilimutan ang pagkain na natikman niya sa bayang iyon. Isang lokal na kainan, hindi masyadong puno, hindi maingay. Magalang ang mga staff, abot kaya ang presyo, ngunit napakasarap. Natatawa siyang nagsabi, mas namangha ako sa ordinaryong bayan kaysa sa mag-tourist spot. Para sa akin, ang salitang ito ang pinaka-esensyal. Ang isang tunay na maunlad na bansa ay hindi lang ang espesyal na lugar ang maganda. Ang ordinaryong terminal, ang simpleng pamilihan, ang parke malapit sa mga kabahayan kapa ang pang-araw-araw na bagay na ito ay maayos, iyon ang tunay na yaman. Ang maasawang sino ay nakaranas ng mas malaking pakabigla. Akala nila ang mga probinsya sa Pilipinas ay kakaunti ang tao at puro lumana. Ngunit nang bumisita sila, nakita nilang maayos ang nga bahay, malinis ang nga hardin, at karamihan ay may sariling sasakyan. Malinis ang kanilang nga damit, at walang bakas ng paghihirap. Kahit kakaunti ang matataas na gusali, hindi mo makikita ang kakulangan. Tinanong ng asawang babay ang kanyang asawa, ganito ba ang itsura ng probinsya ng isang mahirap na bansa? Hindi makasagot ang lalaki, dahil ang katotohanan ay sobrang layo sa kuwentong kanilang pinaniwalaan. Ang lalong nagpagulat sa kanila ay ang pamumuhay ng mga nakatatanda. Kahit sa mga terminal sa probinsya, may mga matatandang mag-isang naglalakbay, namimili, at pumupunta sa ospital. May mayos na transportasyon, madaling lakaran ang makalsada, at may kultura ng pag-alaga sa kapwa. Hindi ito simpleng bagay. Ang pagpapaunlad lamang sa mga syudad kung saan nakasentro ang populasyon ay medyo madali. Ngunit ang pagpapanatili ng mataas na antas ng pamumuhay kahit sa mga probinsya ay nangangailangan ng pinagsama-samang lakas ng gobyerno, kumpanya, komunidad, transportasyon at sistemang pangkalusugan. Kaya ang payapang tanawin sa mga probinsya ng Pilipinas ay hindi aksidente, ito ay resulta ng hindi nakikitang pagsisikap. Ang yaman ng kalikasan ay bago rin sa kanila. Ang nga bulala sa taaro, ang malalim na lunti ng nga puno, ang ginintuang kulay sa taglagas, at ang malamig na simoy ng hangin sa Disyembre, hindi lang maganda ang tanawin. Bawat panahon ay may pista, may iba't ibang pagkain at may kulay ang pamumuhay, ang kalikasan at buhay ay hindi magkahiwalay. Ang lalaking taga-Espanya, nang pumasok sa isang maliit na souvenir shop sa isang terminal sa probinsya, ay magalang na tinuruan ng tindera tungkol sa mga lokal na produkto. Hindi para magbenta kundi para ma-enjoy niya. Ikinatuwa niya Royon. Ang babaeng exchange student mula sa Sina ay hindi rin malilimutan ang paglalakad niya sa isang pamilihan sa gabi sa probinsya. May mga ilaw, tahimik at ligtas lakaran. Kahit babaeng mag-isa, hindi siya nakaramdam ng matinding takot. Ito ay isang halaga na mahirap sukatin sa numero, ngunit para sa mga naninirahan, ito ang pinakamahalagang yaman. Doon sa probinsya napatanto nga taong mababa ang tingin sa Pilipinas, ang tunay na lakas ng isang bansa ay hindi sa dami ng matataas na gusali, hindi sa dambuhalang anunsyo, hindi sa magarbong paglago ng ekonomiya. Ito ay ang kakayahang mamuhay ng ligtas, payapa, at may dignidad saan ka man nakatira. Iyon ang tunay na yaman. At nalaman nila na hindi mo maaring husgahan ang Pilipinas sa pamamagitan lamang ng Maynila. Ang sandali kung saan pinakamatindi ang pagama ng maasawang sino sa Pilipinas ay hindi sa harap ng matataas na gusali o sa sistema ng transportasyon, kundi sa isang bukit sa probinsya. Ang lalaki ay nagtatrabaho sa isang kumpanyang may kaugnayan sa agrikultura at nagkaroon siya ng pagkakataong makita ang nga bukit sa Pilipinas.
Isang araw, dinala sila sa isang maliit na sakahan sa labas ng bayan. Pababa nila ang sasakyan, hindi raw napigilan ang lalaki na matawa. Ang buong bukit ay puno na naglalakihang damo, walang mayos na hanay ng mapananim, hindi rin malinis na naararo ang lupa. Sa malayo, mukha lang itong bakanteng lote. Sa isip ng lalaki, nakumpirma niya, bumagsak na talaga ang agrikultura ng Pilipinas. Puro itsura lang, pero walang laman. Nang gabing iyon, tuwang-tuwa siyang nakuwento sa asawa. Akala ko masisipa ang nga Pilipino, pero mukhang tama lang sila. Paano ka makakapagtrabaho sa isang bukit na puro damo? Sumang-ayon din ang asawa. Talaga bang may ganyang bukit? Kinabukasan, sabay silang pumunta sa lugar, at doon, tuluyan silang natahimik. Ang may-ari ng bukit ay isang lalaking may mahinahong ngiti. Nang mapansin niyang nakatingin ang dalawa sa bukit, ngumiti siya at sinabi, "Nagulat po ba kayo? Hindi po ito isang palpak na sakahan." Naggatinginan ang mag-asawa. Ipinagbatuloy ng may-ari, ito po ay conservation agriculture. Sa isang salitang iyon, lalong nalito ang dalawa. Dahil ang alam nila, ang bukit ay dapat araruhin, ang damo ay dapat bunutin, at ang nga pesta ay dapat puksain. Ngunit mahinahon na naksimulang makpaliwanag ang may-ari. Ang lupa mismo ay buhay. May mga mikrobyo, insekto, fungi, at ugat ng halaman, isang hindi nakikitang mundo ng buhay na nakpapalusok sa lupa. Ngunit kapag masyadong malalim ang paararo o paulit-ulit na gumagamit ng matapang na kemikal, nasisira ang ekosistem na ito. Kaya naman, isang pamamaraan na kinikilala ngayon sa buong mundo ay ang no-till farming o hindi pag-araro. Isang paraan ng papapalaki ng pananim sa pamamagitan ng paggamit sa natural na cycle ng lupa nang hindi ito masyadong binubungkang. Hindi makapaniwala ang lalaki. Itong bukit na ganito ang isura ay moderno? Ngumiti at tumango ang may-ari. Ang nga pinutol na damo, hindi namin tinatapon. Iniwan namin sa ibabaw para maiwasan ang pagkatuyo at kalaunan, magiging organic matter na babalik sa lupa. Kapag umulan, pinapanatili nito ang tubig. Pinoprotektahan nito ang lupa mula sa sikat ng araw. Maging ang damo ay hindi kaaway, kundi isang yaman. Nagtanong pa ang lalaki, pero hindi ba dadami ang mga peste at kakainin ng mga pananim? Napakaganda ang sagot ng may-ari. May papel din ang mga insekto. Kung ang nga peste lang ang titingnan mo, kaway sila. Pero may mga insekto ring kumakain sa kanila. May mga insekto ring nagpapagalaw sa lupa, nagpapasok ng hangin, at nagpapabilis ng decomposition. Ibig sabihin, kahit hindi lahat kontrolin ng tao, ang kalikasan mismo ang naghahanap ng balanse. Ang pagsasaka ay hindi pa utos sa kalikasan, kundi pakikipagtulungan dito. Tuluyan nang natulala ang mag-asawa. Ang bukit na kanilang hinama ay hindi pala resulta ng katamaran, kundi isang matalinong sistema na dinisenyo para sa pangmatagalang pananaw, at idinutong pangamay-ari. Ang konseptong ito ay pinaaralan na rin sa ibang bansa. Ito ay tinitingnan bilang solusyon sa pagkasira ng lupa at climate change. Namula raw ang mukhang laki. Ang sarili niyang pinatatawanan kahapon ay walang kaalam-alam. Hinusgahan niya ang isang bagay base sa itsura lamang at minamalit ang iba. Iyon ang sandaling napagtanto niya. Ngunit hindi doon natapos ang pagkabigla. Tinanong niyang may-ari ang tungkol sa kalusugan ng asawang babay. Mula pagkabata, mayroon siyang kondisyon kung saan kapag kumakain siya ng sariwang gulay, nakakaramdam siya ng matinding iritasyon sa bibig at lalamunan. Lumapit ang asawa ng may-ari at mahinahong sinabi, "Ganyan din po ang naging kondisyon ko dati." Napatingin ng maigi ang babay. Nag-aral daw ng pharmacy ang asawa ng may-ari at nagsaliksik tungkol sa reaksyon sa mga pestisidyo at kemikal. Nalaman niya na ang kanyang reaksyon ay maaring hindi sa gulay mismo, kundi sa mga kemikal na nakakapit dito. Dahan-dahan niyang sinubukan ang mga organikong gulay mula sa kanilang bukit, at anti-anti siyang nakakain ito. Siyempre, iba-iba ang kaso ng bawat tao at hindi ito applicable sa lahat. Ngunit para sa babae, ito ay isang malaking paasa na maaring magpabago sa kanyang buhay. Pag-uwi nila sa kanilang bansa, nagpasuri siya sa isang malaking ospital. Ang resulta, pinaghihinalaan siyang may hypersensitivity sa mga sangkap ng pestisidyo. Matagal daw natahimik ang mag-asawa. Sa bansang kanilang pinatawanan bilang napaiwanan, doon nila natapwan ang kaalaman at lunas na hindi nila alam. Kalaunan, sinabi ng lalaki, "Akala ko ang modernong teknolohiya ay tungkol sa magagarbong makina, pero ang tunay na advance na teknolohiya ay iyong hindi sumisira sa kalikasan at nagliligtas pa ngang tao." Lubos akong sumang-ayon sa salitang iyon. Ang itsura ay puno ang damo, ngunit ang laman ay world class. Ang nanghama ang siyang pinakanatuto sa huli. Bihira ang ganito kagandang pabaliktad.
Ang lakas ng Pilipinas ay hindi lamang sa malilinis na lungsod o eksaktong transportasyon. Para sa akin, ang tunay na nagpapagalaw sa mundo ay ang hindi nakikitang lakas ng kultura. Naramdaman ko ito nang marinig ko ang kwento ng isang binatang may lahing Sino, mayroon siyang inang Pilipina at amang Sino, at lumaki siya sa Sina, sa paningin ng iba, isa siyang ordinaryong estudyanteng Sino. Ngunit sa kanilang tahanan, natuto siya ng Filipino at lumaki na pamilya sa mga likhang signing ng Pilipinas. May isang obra na napabago sa kanyang buhay. Ito ay isang awit mula sa isang sikat na OPM band. Nung bata siya, hirap siya makisama at hindi makabagay sa eskwelahan, kaya nawalan siya ng tiwala sa sarili. Noong panahong iyon, ipinarinig sa kanya ng kanyang ina ang awiting ito, ang mensahe ng pagbagong kahit ilang beses, kang mabigo, ang paglampas sa iyong mga limitasyon, ang pakikipaglaban para protektahan ang iyong mga kaibigan, ang mga ito ang nagdikta sa kanya, at unti-unti siyang nakapasok sa eskwelahan. Ibig sabihin, hindi lang ito isang ordinaryong kanta para sa kanya. Ito ay isang bagay na natulak sa kanya na mabuhay. Ngunit isang araw, ipinakita sa kanya ng kanyang matalik na kaibigan ang isang produkto mula sa isang online shopping site, at natigilan siya. Naroon ang nga t-shirt at merchandise na may disenyo ng banda, at mayroon pang mga disenyo na tila sinasamantala ang kasikatan nila. Maimahe na nagpapahiwatig ng kalungkutan, isang paraan ng pagbebenta na parang gandusyan fa, emotional marketing. Walang masamang intensyon na sinabi ng kaibigan niya, trending to, bibili ako. Nanikip daw ang kanyang dibdib. Nang suriin niya, nalaman niyang marami sa mga iyon ay hindi opisyal na produkto. Nalaman din niya na may makaso sa Tsina kung saan inunahan ang pagrehistro ng mapangalan ng karakter o makaunay na pangalan bilang trademark para pagkakitaan. Tahimik siyang nagalit. Ang isang obra na pinahirapan ng isang artist, gagawin ninyong kasangkapan para kumita ng pera. Sa isang salitang iyon, nagbago ang ekspresyon ng kanyang kaibigan. Dito, sa tingin ko, may isang mahalagang punto. Ang makanta at sining ang Pilipinas ay hindi lang sikat sa mundo dahil mabenta. Sila ay sinusuportahan dahil ang nga Maniliha ay tunay na nagsisikap na mahati ng isang bagay na makabuluhan at puno ng puso. May isang kritiko sa ibang bansa na nasabi tungkol sa kultura ng paglikha sa Pilipinas. Ang nga obra ng Pilipinas ay hindi lamang nga produktong kinokonsumo, nagiging bahagi ito ng alaala ng buhay ng isang tao. Tama nga naman. Para sa kanya, ang awit na iyon ay hindi lamang libangan, kundi pinagmumulan ng lakas ng loob para mabuhay. Kaya hindi niya matanggap ang katotohanan ng pekang merkado. Ikinuwento niya sa kanyang kaibigan ang kanyang karanasan. Ang nga araw na hindi siya makapasok sa eskwelahan, kung paano siya pinalakas ng awit, at kung paano siya iniligtas ng mensahe nito, tahimik na nakinig ang kanyang kaibigan. At pagkatapos ng ilang minuto, kinuha niya ang kanyang smartphone at binura ang kanyang purchase history, hindi na ako bibili. Ayokong maging bahagi nito sa ganitong paraan, naluwagan daw siya sa mga salitang iyon, hindi niya binago ang isip ng iba sa pamamagitan ng galit. Ang puso ng isang tao ay naantig dahil ipinaalam niya ang tunay na halaga ng kulturang Pilipino, at mula sa araw na iyon bago maging ang kanyang landas sa buhay. Napasya siyang maaral ng tungkol sa trademark at copyright, mga internasyonal na batas, para harapin ang mga ganitong problema. Nagpasya siyang pumasok sa universidad kung saan maari siyang maaral ng abogasya. Sa kwentong ito, nakikita ko ang esensya ng pagbaliktad ng Pilipinas. Hindi sa pamamagitan ng dahas o pananakot, hindi sa lakas ng boses. Isang obra na kayang itayo ang buhay ng isang tao. Isang kultura na kayang mabigay ng pangarap sa kabataan ng ibang bansa. Ang nga tao mababa ang tingin sa isang bansang may ganitong lakas ay sa huli ay mapagtatanto. Ang Pilipinas ay isang tahimik na bansa, ngunit ang lakas nitong magpagalaw ang puso ng mundo ay higit pa sa inaakala. Ang panit na kanilang hinahama ay biglang naging panit na kanilang pinag-aaralan. Hindi ba ito ang pinakamagandang uri ng pagbaliktad? Narinig ko na ang maraming kwento ng nga dayuhang mababa ang tingin sa Pilipinas. At sa kanilang makonklusyon, laging may isang pagkakatulad. Sa huli, lahat sila ay umaabot sa iisang lugar. Ang Pilipinas na narinig ko at ang Pilipinas sa katotohanan ay makaibang makaiba. Ang babaeng exchange student mula sa Sina, bago dumating sa Pilipinas, ay naniniwalang ang yaman ay nasusukat sa mataas na paglago ng ekonomiya at sa karangyaan ng malalaking lungsod. Ngunit matapos ang kanyang pag-aral, tuluyan nang nabago ang kanyang pananaw, ang makapaglakad ng ligtas sa gabi, ang pagdating ng transportasyon sa tamang oras, ang kalinisan ng mapampublikong lugar,
ang pagiging magalang ng gatindera, at ang kulturang may paalala sa kawa ang maito ay mahirap sukatin sa numero, ngunit para sa mga taong nabubuhay araw-araw, ito ang may pinakamalaking halaga. Tahimik siyang naksabi, hindi pala mahirap na bansa ang Pilipinas, isa itong bansa na may napakataas na kalidad ng buhay. Ang lalaking taga-Espanya ay may katulad na sinabi, bago ang kanyang biyahe, akala niya ang Pilipinas ay isang simple at walang kabuhay-buhay na bansa. Ngunit sa katotohanan, saan man siya mapunta, bihira siyang makaranas ng hindi maganda, comfortable ang paglalakbay, at magagalang ang mataw. At ang pagiging magalang na iyon ay hindi isang palabas para sa mga turista, kundi isang pang-araw-araw na kaugalian. Natatawa siyang nagsabi, hindi sa karangyaan ako nagulat, kundi sa kahusayan. Sa tingin ko, napakaganda ng paglalarawang ito. At ang pagbabago sa mga asawang sino ay mas lalong makahulugan. Sila na nasabing napaiwanan na ang agrikultura ng Pilipinas na naniniwalang mas angat ang kanilang kultura at teknolohiya. Ang unang ginawa nila pauwi ay ang muling paaralan ang natutunan nila sa Pilipinas. Ang paraan ng pagsasaka na kaagapay ng kalikasan, ang infrastruktura na abot hanggang sa mga probinsya, ang lipunang nag-ingat sa tradisyon habang nagpapalago ng bagong teknolohiya. Habang mas marami silang nalalaman, mas lalo silang nahihiya sa kanilang maling akala. Sabi nga lalaki, tahimik ang Pilipinas. Ngunit nalaman ko na kung gaano katahimik ang isang bansa, ganon kalakas ang laman nito. Dito, muli kong naramdaman ang tunay na lakas ng Pilipinas. Hindi ito masusukat sa ranggo ng GDP, hindi sa dami ng matataas na gusali, hindi sa dami ng populasyon. Ang tunay na lakas ng isang bansa ay ang kalidad ng buhay. Pagbukas mo ng gripo, may ligtas na tubig. Ang nga nawawalang gamit ay bumabalik, ang oras ay sinusunod. Madaling mamuhay kahit sa probinsya. Ang alihang signing ay nabibigay inspirasyon sa makabataan sa mundo. Ang mga tao ay natural na nag-alala sa kapwa. Ang nga bagay na ito ay hindi nabubo sa isang gabi. Ito ay yaman na lipunan na pinalago sa mahabang panahon. May isang kritiko sa ibang bansa na nasabi tungkol sa Pilipinas, hindi kapansin-pansin ang Pilipinas, ngunit habang tumatagal ka, mas lalo mong naunawaan ang galing nito. Tama nga naman, hindi sila nagyayabang, hindi sila nagmamalaki, ngunit ang mga dumarating ay kusang namamangha, natututo, at umuwing may pagalang. Bihira ang bansang ganito kalakas. Inamin ng mga taong mababa ang tingin sa Pilipinas sa huli. Talo kami, hindi sa usapin ng ekonomiya, kundi sa kapanahunan bilang tao, sa kahusayan bilang lipunan, sa lalim bilang kultura. Sa laban na iyon, tahimik na nanalo ang Pilipinas. Sa tingin ko, ang Pilipinas ay hindi isang bansang nagpapabilip sa mundo sa pamamagitan ng karangyaan. Ngunit, ito ay isang bansang tiyak na kumukuha sa puso nga taong nakakatuklas dito. At hanggang ngayon, walang sinasabi, walang ipinagyayabang, patuloy lang nitong ginugulat ang mundo. Ang sumusunod ay ang ikalawang kwento na iniyak mo rin. Nag-subscribe ka na ba at nag-like? Bago mo makalimutan paki-subscribe sa channel at i-click ang like at hype buttons. Sa ganitong paraan, automatikong lalabas ang mga video na angko para sa iyo kaya inirekomenda ko ito. Noong nga panahong iyon, kapag naririnig ko ang paglalakbay sa Asya, ang unang pumapasok sa isip ko ay ang Sina. Ang otentik na pakaing sino, ang kahangahangang kasaysayan, ang masilang dambuhalang lungsod. Walang alinlangan kong pinaniwalaan ang magarbong imahang iyon. Kami na naninirahan sa Britanya, tuwing may bakasyon, ay laging pumupunta sa kalapit na Chinese restaurant. Habang ninanamnam ang mabangong fried rice at mainit na dumplings, pinag-usapan namin na sana isang araw ay matikman namin ito sa mismong pinagmulan. Ang kasintahan kong si Emma, habang binubuklat ang mga travel magazine, ay naniningning ang mga mata habang tinuturo ang mga larawan ng Beijing at Shanghai. Ganon din ako, matapos mag-ipon, nang sa wakas ay makolekta namin ang pangarap naming pondo para sa biyahe, ang isip ko ay nasa Sina na. Sa totoo lang, pangalawa lang ang Pilipinas. Isang bansang magalang at malinis daw, masarap din daw ang pagkain, hanggang doon lang ang alam ko. Sa aming isipan, ang Sina ang bida sa biyahang ito. Ang Pilipinas ay isang lugar na pupuntahan kung may oras. Ngayon, iniisip ko, napaka-arogante pala namin. Bago umalis, sinabi ko sa isang kaibigan, una naming pupuntahan ang Sina. Siguradong ibang-iba ang excitement at impact dun. Tahimik na ngumiti ang kaibigan ko at sinabi, sabihin mo sa akin ang impresyon mo pagbalik mo, baka mas magulat ka pa sa Pilipinas. Binaliwala ko ang mga salitang iyon. Impossible. Ang isang malaking bansang tinitinggalan ng mundo ang tiyak na kukuha sa puso ng isang manlalakbay.
iyon ang pinaniwalaan ko. Sa araw ngang pag-alis habang naghihintay kami ni Emma sa airport, natatawanan kami, makakakain na tayo ngang authentic na pagkain araw-araw, no? Ito na ang magiging pinakamagandang biyahe. Puno kami ngang pag-asa, walang bahit ng pag-alala. Ngunit pagdating namin doon, sa loob lamang ng ilang minuto, naranasan namin ang pagguhungang mga pangarap. Pakalapa sa airport, puno pa ako ng excitement pero sa loob ng ilang minuto, nawala ito. Hindi namin mahanap ang sakayan, kaya tinanong namin sa Ingles ang isang malapit na staff. Ngunit, ang isinukli sa amin ay hindi gabay kundi isang tingin na tila nainis. Lumapit kami sa isa pang staff, ngunit pagkatapos kaming tingnan, tinalikuran kami. Nakatinginan kami ni Emma. Sa halip na ito ring bilang na turistang welcome, para kaming naistorbo, malinaw namin naramdaman ang ganong pakiramdam. Nang makarating kami sa hotel sakay ng taxi, sinubukan naming baguhin ang aming mood at pumunta sa isang sikat na restoran. Naniwala kaming babawi ang lahat basta masarap ang pagkain, ngunit may mahabang pila sa harap ng restoran at maraming customer ang walang pakundangang sumisingit. Walang pumapansin at hindi rin sila sinasawi ng nga staff. Tila walang konsepto ng pila, nang sa wakas ay makaupo kami, wala kaming pagkakataong maging comfortable. Sa loob, puro sigawan ng order, at sa kabilang mesa, may nag-aaway pa. Parang nasa isang battlefield kaysa sa isang lugar kainan. At pagkatapos umorder bigla na lang kaming siningil ng karagdagang bayad ng staff. Isang halagang hindi nakasulat sa menu. Nang tanungin namin ang dahilan, mabilis lang siyang nasalita na hindi namin maintindihan. Nalilitong bumulong si Emma, may nagawa ba tayong mali? Umiling lang ako. Kahit nakikita nilang nalilito kami, walang pumapansin. Sa katunayan, may ilan pang customer sa paligid na tumatawa. Nung sandaling iyon, nanlami ako. Maintindihan ko kung hindi kami makaindihan sa wika, maintindihan ko ang pagkakaiba sa kultura. Ngunit ang pakiramdam na minamaliit ka ay hindi mo maitatago. Ayon sa isang survey, ang desisyon ng isang turista na bumalik sa isang bansa ay hindi nakadepende sa mga sikat na lugar, kundi sa trato na natatanggap nila sa unang 24 na oras. Naranasan ko mismo ang kahulugan nito. Sa isang bansang pinangarap mong puntahan, ni isang ngiti ay hindi mo matanggap. Napakabilis palang maksara ng puso. Habang nakaupo, kahit hindi pa dumarating ang pagkain, pagod na ako. At tahimik na bumulong si Emma, baka iba ang biyaheng ito sa inaasahan natin. Nang dumating ang pagkain, inisip kong makbabago na ang lahat. Kahit gaano kasama ang serbisyo, kung masarap ang pagkain makbabago ang impresyon. Iyon ang huling paasa namin, ngunit pagkakita ko sa mga pagkain na kahain, natulala ako. Ibang-iba sa inaasahan kong karangyaan. Ang matapang na amoy ng pampalasa, ang bigat ng mantika, at ang anghang na tumutusok sa dila mula sa unang kagat. Ibang-iba ito sa Chinese food na nakasanayan namin sa Britanya. Siyempre hindi ko sinasabing hindi masarap ang lokal na pagkain. Ngunit sobrang layo nito sa authentic na aming pinangarap. Napahinto si Emma habang hawak ang chopsticks at tahimik na tumingin sa akin. Hindi ko na alam kung ano ang inaasahan ko. Hindi ko malilimutan ang ekspresyon na iyon. Nalaman kong kapag gumuho ang pangarap ng isang tao, bago sila magalit sila ay natahimik muna. Ilang araw naming pananatili, hindi gaanong nagbago ang sitwasyon. Sa mga tourist spot, tinutulak kami ng mga tao. Sa biyahe, pinaghihinalaan naming niloloko kami. Sa kalye, pinaliligiran kaming gumagama pilit na nagbebenta. Pagbalik namin sa hotel isang gabi, umupo si Emma sa kama at mahinang sinabi, siguro mas mabuting huwag na tayong umasa sa susunod na bansa. Hindi ako tumutol. Kahit mayroon na kaming tiket papuntang Pilipinas, wala na kaming gana. Pareho lang din sigurong Asyano, baka walang gaanong pagkakaiba. Baka parehong gulo ang naghihintay sa atin, iyon ang nasa isip ko. Habang nasa eroplano, nakatingin sa labas, tahimik akong napabuntong hininga. Ngunit ang mabigat na pakiramdam na iyon ay babaliktarin sa loob lamang ng ilang minuto pagdating namin sa Pilipinas. Sa eroplano papuntang Pilipinas, halos wala akong inasahan. Si Emma ay tahimik ding nakatingin sa labas, kung pareho lang din ang susunod na bansa, gusto ko nang umuwi, hindi ako makasagot. Ngunit pagdating namin sa Pilipinas, sa loob ang ilang minuto, nagbago ang lahat. Pagpasok namin sa airport, ang unang ikinagulat ko ay ang katahimikan. Maraming tao, ngunit walang ingay. Walang sumisigaw, walang nagtutulakan. Ang daloy ng tao ay natural na mayos, bukod pa rito, ang sahig at mga information desk ay napakalinis. Nang tanungin namin ang isang babaeng staff kung saan ang sakayan, agad siyang ngumiti.
Seryoso siyang nakinig sa aming hirap na Ingles at maingat na ipinaliwanag gamit ang mapa. Sa huli bahagya siyang yumuko at sinabing, "Ingat po kayo." Natigilan ako. Ilang minuto lang ang nakalipas, iniisip kong normal na tratuhin bilang istorbo. Si Emma ay bumulong, pareho silang taga-Asya, no? Sumang-ayon ako, sumakay kami ng taxi, at nagpatuloy ang aming pagkamangha. Maingat na isinakay ng driver ang aming nagamit. Ang pinto ay automatikong bumukas at sumara. Malinis ang look ng sasakyan. Mahinahon ang pakmamaneo. Pagdating sa destinasyon, iniabot niya ang resibo gamit ang dalawang kamay at muling yumuko. Pakiramdam ko, serbisyo ng isang VIP ang natanggap ko. Sa hotel, ganun din. Isang mahinahong ngiti ang sumalubong sa amin, mabilis at maayos ang proseso. Pag-check-in pa lang, alam ko na, ang bansang ito ay hindi tinitingnan ang nga turista bilang abala. Nire-respeto nila kami bilang nga customer. Papasok sa kwarto, huminga ng malalim si Emma at ngumiti. Sa wakas, pakiramdam ko na sa isang ligtas na lugar na tayo. Kinabukasan, lumabas kami ng hotel. Akala ko, baka sa airport at hotel lang mayos. Ngunit muli, nakamali ako. Ang daan papuntang istasyon ay napakalinis. Halos walang basura. Mayos ang matindahan at bangketa. At ang Macau, kahit nakmamadali, ay hindi nakbabanggaan. Kusang nabubo ang napila, walang sumisingit. Sa platform, tahimik silang nakapila. Pagdating ng sasakyan, eksakto sa oras. Nang maligaw kami, isang lalaking papasok sa trabaho ang kusang huminto at natanong kung kailangan namin ng tulong. Kahit hindi siya magaling mag-Ingles, ginamit niya ang kanyang telepono at buong sikap na nakpaliwanag, inihatid pa niya kami hanggang sa kanto. Nang gabing iyon, nangyari ang hindi inaasahan, naiwan ko ang aking wallet sa isang upuan sa istasyon, nang mapansin ko, nanlami ako. Nandun ang pera at mga card ko, nagmamadali akong ginaghiport sa staff. Pagyatapos NJ lang minuto, may tumawag. Nahanap na raw ang wallet ko at naisolina, kumpleto, walang nawawala. Natulala ako. Narinig ko na ang manawawalang gamit sa Pilipinas ay bumabalik ngunit iba ang epekto kapag naranasan mo na mismo. Ngumiti si Emma at sinabi, "Ilang beses na bang gumuho ang nga paniniwala mo ngayon?" Tama siya, sa Pilipinas, ang nga pambihirang pangyayari ay ordinaryo, ang pang-araw-araw na katapatan ang bumubuo sa lipunang ito. Nang gabing iyon, pumunta kami sa isang restaurant na may reservation. Sa totoo lang, hindi na ako masyadong umasa. Pagkain na lang ang hindi pa perpekto marahil. Pagbukas ng pinto, isang tahimik na bati ang sumalubong sa amin, walang ingay, payapa ang paligid. At nang dumating ang unang putahe, natulala ako. Tila inilagay ang buong kalikasan sa loob ng isang plato. Simple ngunit maganda ang kulay, bawat pagkain ay parang isang obra maestra. Napahinto si Emma. Pagkain ba talaga ito? Isang kagat, at lalo akong namangha. Ang lasa ay hindi matapang, kundi dahan-dahang kumakalat. Ang bango ng sangkap ang tamang init. Ang tekstura lahat ay nakakaisa. Ipinaliwanag ng chef ang bawat putahe kung saan galing ang sangkap. Bakit ito ang nasa menu sa panahong ito? Noon ko naintindihan, hindi lang ito pagkain, ito ay isang karanasan sa kultura. Habang sunod-sunod na inihahain ang pagkain, nababawasan ang aming usapan. Gusto lang naming namnamin ang bawat sandali. Inilapat ni Emma ang kanyang makubirtos, may luha sa kanyang mata, at sinabi, "Akala natin alam na natin kung ano ang tunay na kalidad, no?" Tumango ako. Ang katapatan sa mga detalye, hindi ang karangyaan, ang siyang nagpapagalaw sa puso kang tao. Ipinakita ito kang Pilipinas sa isang plato lamang. Paglabas namin ng restaurant, malamig ang hangin. Ngunit ang aming mga puso ay mainit. Bago kami dumating, itinuring naming side trip lang ang Pilipinas. Nahihiya ako ngayon. Tumingin si Emma sa langit at ngumiti. Alam mo, sa biyaheng ito, baka ang pagkain ang pinaka-nagpagulat sa akin. Sumagot ako hindi. Ang mataw nagtaas sa pagkain sa ganitong antas. Habang tumatagal kami sa Pilipinas napansin ko ang galingang bansang ito ay hindi lang sa mga sikat na lugar o mamahaling pagkain. Nakatago ito sa mga simpleng bagay. Isang araw, pumasok kami sa isang maliit na kainan na matagal nang nakatayo. Simple lang. Ngunit ang may-ari, isang matandang chef, ay walang pag-aalinlangan sa bawat galaw. Bawat putahe ay perpekto. Tinanong ko siya kung gaano katagal siyang nasanay. Ngumiti siya at sinabi na kung marami pa akong dapat matutunan, araw-araw akong naaral. Natulala ako, ang ganitong kapagkumbabaan, sa kabilang ng napakataas na kakayahan ito ang lakas ng Pilipinas. Sa mga probinsya, nakita namin ang mga templo at lumang simbahan.
Sa Maynila, ang managtataasang gusali at modernong teknolohiya. Ang pag-ingat sa lumahabang tinatanggap ang bago ito ang dahilan kung bakit espesyal ang Pilipinas. Sa wakas, naintindihan ko na, hindi lang magagaling ang nga tourist spot ng Pilipinas. Ang lipunan mismo ay isang obra maestra ng mataas na kalidad. Bago kami umalis, minamaliit ko ang Pilipinas. Tuwing naaalala ko iyon, namumula ako. Sabi ni Emma, tayo pala ang nang mamaliit. Pabalik namin sa aming bansa, maraming natanong tungkol sa aming biyahe, tuwing ikinukwento namin ang karanasan sa Sina, at pagkatapos ay sa Pilipinas, nakikita namin ang kanilang pakamangha. Dahil sa naranasan namin sa Sina, mas lalo naming nakita ang galing ng Pilipinas, sabi ko. Ang tunay na naiwan ng marka ay hindi karangyaan, kundi ang pakiramdam ng kalitasan, katapatan, at paalaga. Nang ikuwento ni Emma na bumalik ang wallet niya, laging nagugulat ang mga kaibigan namin. Talaga bang may ganyang bansa? Sinabi ko ang tunay kong salobin, baka hindi pa alam ng mga Pilipino ang tunay na halaga nila. Ang malinis na kalye, ang maayos na transportasyon, ang pag-alaga sa kapwa, ang pagbabalik ng nawawalang gamit, ang pagpapahalaga sa oras ang nga ito ay normal sa Pilipinas, ngunit pambihira sa ibang bahagi ng mundo. Pabalik ni Emma, agad siyang nasimulang maaral ng Filipino. Ako naman, sinimulan kong isabuhay sa trabaho ang pagpapahalaga sa oras at ang maingat na pagtatrabaho na nakita ko sa Pilipinas. At dahil doon, tumaas ang tiwala sa akin ng kasamahan ko. Isang biyahe lang iyon, ngunit malaki ang ipinagbago sa aming pananaw. Akala namin alam na namin ang mundo. Ngunit nang makita namin ang isang tunay na maunlad na lipunan, gumuho ang aming nga maling akala. Alam na namin kung saan ang susunod naming biyahe? Sa Pilipinas, sa panahon ng pista sa Tagsibo. At sa pagkakataong iyon, sisimulan ko ang paglalakbay na may buong paggalang sa bansang iyon.